Hi everyone! Welcome again to my channel. So for today's video guys ay andito nga pala tayo ngayon sa bukid ko. Ayan, so alas 3 na ng hapon. So ayan yung mga tanim ko. Tapos dito nga pala dati nakatayo yung mini greenhouse ko. Yung pinakaunang mini greenhouse ko dito ko. Dito ko tinayo. Ito. So ito na lang yung naiwan guys. Tapos itong mga tinabunan dito ay pupo ng manok. So ready na to siya i-abono. Ayan. Tapos ito na lang yung mga natira. Mga sedum. So sedum's dragon's blood. Ayan. Tapos ito hindi ko alam kung anong klaseng sedum to siya. Pero ang ganda ng ang ganda ng kulay. So ayan guys, yan na lang yung natira. Tapos napaka frost hardy din nito. Kahit matabunan to siya ng snow, pagkadating ng springtime ay tumutubo ulit. Tapos meron ako ditong malunggay. Napakalaki na ng puno ng malunggay ko. Ayan. Tumaba na siya. Pero ito is masira to siya pagdating ng winter or yung sobrang lamig na, masira siya lalo na kapag nag-frost na. So mag-goodbye yung malunggay ko, pero meron na akong naitabi nandito. Ayan yung ayan yung bagong malunggay ko. So kailangan ko na rin yang iuwi kasi palamig na ng palamig, baka mag-goodbye na rin yan, sayang kasi maraming maraming may-ari. Ayan. So, kailangan ko nang iuwi para hindi mag-goodbye. And then, ito naman, nakalagay sa net, tinulong sa net, is mga mani. Ayan, mga mani yan guys. Kuha tayo ng mani. Ayan, oh. Pinatuyo ko muna yung dahon para mas madali lang tanggalin yung ito. So, ayan yung mga mani ko. Mayroon pa ako ditong lemongrass. Yan, lemongrass. Nagtanggal na ako dito ng ilang lemongrass pero napakakapal pa rin, oh. And meron ako ditong Chinese cabbage. So yung Chinese cabbage ko ay ayan, tumiklop na siya dahil medyo malamig na. So ayan, tumitiklop na sila. Pero hindi pa siya pwedeng i-harvest kasi yung hindi pa matigas yung dito sa ibabaw. Kapag hinawakan mo, hindi pa siya sobrang tigas. Ayan. So yung tinanim ko ngayong taon na Chinese cabbage is maliit na variety. Last year kasi ang tinanim ko is yung mga malaking variety. So yung isang Chinese cabbage hindi namin kayang kainin sa isang kainan. Kaya ang ginawa ko is ang tinanim ko ngayong taon ay yung maliit para madali lang ubusin. Yan. Tapos, naman ako ditong mga cabbage. Ayan. So, bumilog na rin yung mga cabbage ko. Pero hindi pa siya pwedeng harvestin. So, kaya nakanet kasi hindi ko ginagamitan ng pesticide. Tapos, broccoli. Wala pa siyang bunga or wala pang bulaklak. Kasi yung bulaklak ng broccoli ay yung kinakain. Ayan. And then, ito mga mustasa. Ayan, mga mustasa. So, konti na lang yung mustasa. Pero meron na akong mga bagong punla nandun. Ayan, yung mga punla. Mga maliit pa. So, hindi sabay-sabay yung pagpunla ko kasi masayang lang. Hindi kayang kainin sa isang linggo. So, kailangan stage by stage para ayan, mga bagong punla. Tapos ito, mga ano ba to? Carrots. Ayan. Tapos, ayan, medyo malaki na rin yung spinach ko. And then, ito. Ayan. Ito, paborito din namin to. Ilagay sa tinapay. So, cheese. Tapos, lagyan ng bacon. Tapos, ito. Lagyan ng mga ganitong dahon. Tapos, ayun. Parang sandwich. Ayun. Tapos, ito mga radish. So, wala pa tong kasi maliit pa. Pero meron akong isa pang radish. Ito yung pwede nang harvestin na radish. Ayan. Malaki na yung mga Ayan. So ito yung
na ano namin. Ayan, mayroon ako ditong pinagkuhanan. Dito rin sa kabila, mayroon din. Ayan. So, ito yung kinakain namin ngayon. Dahan-dahan na hin-harvest. Tapos, sibuyas. Ayan, sibuyas na malaki. Tapos, ito naman is carrots. Medyo malaki na pero hindi pa pwedeng harvestin kasi yung ano niya sa ilalim is maliit pa. Tapos lakad tayo konti. Ayan. So meron ako ditong sayote. Ayan, naka-harvest na ako dito ng ilang harvest na rin, ilang bunga na rin yung nakuha ko dito. Ayan, malaki na yung mga ano. Malaki na yung bunga. Yan. So, hindi ako nakagawa ng gapangan ngayong taon. Hinayaan ko na lang. Kasi nung summer napakainit. So, hindi ko nagawa ng gapangan. Yan. So, pinagapang ko na lang sa okra. Sa puno ng okra. So, tapos na nga pala yung season ng okra. Pero hindi ko pa rin tinanggal yung okra para may gapangan yung sayote ko. Ayan, maraming bunga o maliit pa. Pero yung malaki is unti-unti ko nang kinukuha. Ayan. Tapos, lakad tayo ng konti. Nandito na yung mini greenhouse ko. Tapos may ano dito. May mga prutas dyan. Ayan. So, ito na nga pala yung yung garden ko. Succulents garden. So, inano ko na nga pala dito sa gilid. Ayan. Nilaliman ko na dito banda. Para kapag umulan, hindi na pasukin ng tubig dito. Ayan. So, dito na mag-ano yung mga tubig. So, medyo malalim dito, tapos dito naman medyo mataas, tapos dito rin. Sa kabila, ganun din. Ayan. So, dito naman pinatag ko na kasi paumbok to siya. Kasi yung tinanim ko dati dito banda is mga patatas. So, ngayon, ayan, pinatag ko na. Ito na lang yung hindi ko pa na, paumbok pa rin. Ayan. So, ganyan na yung hitsura. Tapos, nilipat ko na dito yung marinade. So, ang ginawa ko, pinala ko na lang. Hindi ko na tinanggalan ng lupa. Pinala ko na lang and then nilagay ko dito. Ayan. Para mas madali. Kasi, yung mga dahon, madaling matanggal. Kung isa-isahin ko yung puno. So, ang ginawa ko, pinala ko and then tinanim ko dito. Ayan. Pati ito, mga jelly beans. So, medyo basa nga pala sila ngayon kasi last week, napakalakas ng hangin. And then, ang ginawa ko, tinanggal ko na lang totally yung plastic. Hinayaan ko muna silang ganito. Tapos, pagkatapos nun, kinagabihan, biglang umulan, so nabasa sila. So, ngayon is medyo medyo natuyo na sila ng konti. Pero, so far, wala pa namang nagmashi. So, okay pa rin sila. Yan, basa pa rin. So, napakatigas ng mga dahon. At napansin ko na lalo na dito banda, na dati medyo maliit sila. Ngayon parang medyo lumaki na sila ng konti. Lalo na to, si red bell. Lumaki na ng konti. Ayan. Tapos ito, akala ko talaga magmashi ang dahon nito. Si Red King Ebony. So far okay pa din. At ang tigas ng dahon. Tapos si Romeo Robin. Ayan, meron na siyang bagong mga dahon. Yung ibang kulay sa ayan, sa gitna ng rosette. Bagong dahon niya. Yung ganda ng kulay ni Nixana. Ito ang taba ng dahon nito.
Lalo na yung mga baby, ang cute. So, ito nga pala ay, hindi ko alam ang pangalan dahil, ano to siya, propagation sa dahon galing dun sa, yung variegated titubans, pinropagate ko sa dahon, tapos walang variegation ang lumabas, at ito yung lumabas. Ito. Diba? Ang cute ng ng dahon niya. Tapos nagpipink na rin yung dahon sa gilid, nagpipink na. Nag-umpisa na siyang mag-pink. Tapos ang ganda ng rosette ni ni Ronyoni ay. Yan, ang ganda ng rosette niya. Tapos dito banda is pa rin, basa pa rin kasi to dito banda, yung shaded, mas maraming shaded dito kapag ganito na season, autumn season hanggang winter, mas maraming shaded dito kasi dahil dun sa kahoy, eto, ayan yung mga kahoy, pati dito yung mga mataas na mga dyan. Ayan, nakaka-disturbo sila sa sikat ng araw. Ayan na yung araw ngayon. So, alas 3:30. Ayan, pababa na yung sikat ng araw. So, shaded area dito banda. Kapag autumn season to winter. Pero pag dating ng, spring, ayan, unti-unti naman to silang nakatutok sa direct sunlight. Kasi pataas na yung sikat ng araw. Unti-unti nang tumataas. Nasa ibabaw na. So, ayun. Ito naman si ang ganda ng kulay, Yan, si Ghosty. Lalo na yung mga babies, yung bagong baby niya. Maganda yung Tapos si Pink Frill. Yan, nagkakaroon na siya ng mga sa dahon. Yung, ba yun? Freckles. Yan. Tapos ito unti-unti na siyang naka-recover. Ay, ito yung mga bagong dahon niya. Itong green. So, yung mga nag-crack, etong mga ganito. Yan. Unti-unti na ring nagda-dry. Katulad nito. Ayan. So, mga Douglas Hunt. So, ayan guys. So, pasok tayo dito sa mini greenhouse ko. Ayan. And, meron na pala ako dito isa pang ayan, ginanchilyo. So, ang tinanim ko ay Mendoza. Tapos, may Little Beauty. Ito, mga Little Beauty. Tapos, si Blue Jelly Bean. Yan, ang ganda na ng kulay ni Blue Jelly Bean. So, ito is nauna lang to siya ng 1 linggo. Pagkatapos ko to siyang gawin, ito naman yung sinunod ko. Ito. So, mayroon ako nitong video na ginawa. Nag-arrangement ako nito. Yan. Ito na yung hitsura ngayon. So, wala pa rin improvement. So, hindi ko pa rin nadiligan. Yan. Ito naman mga to siya. Yung Mendoza tsaka si Prolifica. Ayan. So nag-rearrange nga pala ako dito last week. Nilagay ko yung mga dito. Dito ko na siya nilagay. Dati doon siya banda. Banda siya. Tapos nilipat ko dito. Ayan. Para sama-sama sila. Tapos ito nakyutan ako nito. Ko sana, i-cuttings ko sana. Mga ellen to siya. So, nung binabad ko siya sa tubig, biglang naglakihan yung mga dahon na natira. So, hinayaan ko na lang siya. Ayan, nakyutan ako. So, nakalbong ellen nga pala to.
ayan na yung hitsura guys. Tapos may mga bagong suloy na lumabas sa stem. Ayan o. Mga bagong suloy yan. Yan. Maraming mga bagong suloy. Eto, mga bago yan guys. Tapos nilagyan ko rin ng fertilizer to. So ayan, nagtabaan yung mga bagong ano niya. So ayan, hinayaan ko na lang. Baka next year is kumapal na naman siya ulit. Tapos ito maganda to siya, yung kulay nito pulang-pula kapag ano na siya, ma-stress na siya. So ang pangalan nito is Binichigo. Ayan. Tapos yung mga ibang babies ko, ayan. Plano ko sanang i-repat, kaya lang ayun nga, wala akong time mag-repotting, and then palamig na ng palamig. So ayun, tingnan ko na lang kung pwede ko pa silang i-repat kung may time ako. Tapos yung ano nga pala, yung pinropagate ko na ano, Crispy Beauty, ito na nga pala, niripat ko sila. Dalawa sila sa isang pot. Tapos ito ang chubby ng ano oh. Si ano to siya, si Madiba. Yun. Yung chubby ng baby. Tapos ito unti-unti nang lumalaki. Ito nagpipink na. Nagpipink na yung rosette niya. Ang ganda, ang cute. Yan. So, ito yung mga ni-rearrange ko kasi yung malaking pot katulad nito, ayan, nilagay ko dito sa dulo. Ito yung ano ko, pinaparami ko ngayon. Ayan. Meron na siyang mga bagong ano eh. Ito mga bago na yan. Tapos ito, ghosty. Sari-sari ito siya guys. May Shiterena, may ano ba to? Ito si Shiterena. Ito sa gitna. Tapos ito namang sa gilid si Amoeboides. Ito si Amoeboides. Tapos meron ako ditong Koigokuro. Nilagyan ko ng Koigokuro. So sari-sari ito siya. Yung nilagay ko dito sa malaking pot. Tapos, ito naman yung galing sa, ano, ginawa kong garden dati. Succulents garden. So, dito ko na lang siya nilagay, mga brooms. Kasi meron akong nakatanim na brooms dun sa ginawa ko ngayon na succulents garden. So, ito, nilagay ko na lang siya sa pot, mga brooms. Yan. Tapos ito parang magkamuka si Ellen. Ito si Ellen. Yan mga Ellen. Tapos ito naman yung propagate ko na ano, Tito Buns variegated na walang variegation. So ito yon. Yan mga cuttings. So para talaga silang magkamuka, di ba? Ayan. So sa kulay magkamuka sila sa kulay. Pero sa dahon, ibang-iba. So, ito yung pinropagate ko na dahon. Itong ganito. So, ang lumabas na ano, nagiging ganito lang siya. Tapos, meron pa ako dito. Ito rin, ayan. Meron din dito. Ayan din. Tapos ito ay pinalitan ko na ng bagong lupa to. Kaya nakalagay dito sa loob. Ito siya napaka ano nito sa ulan. Nakalagay lang to siya sa labas ng mini greenhouse ko. Ano siya, rain or shine. Hinayaan ko maging rain or shine. Tapos ngayon, dahil pinalitan ko ng bagong lupa, pinasok ko na dito sa loob dahil malaki na yung space ng mini greenhouse ko. And then, mayroon ako ditong nakasabit na ano, ghosty. Yan. Mga ghosty. So, yan, sinabit ko. Kasi gusto kong gawing hanging plants. Ayan. Kaya nakasabit.
So ito hindi ko pa rin sinabit. Yan, si Boros tail. So ayan guys, hapon na. Yan yung hitsura ng mga ko ngayon dito, mga babies ko. So sa ngayon, yung temperature namin is pababa na ng pababa. So ang namin, ang pinakamalamig namin na temperature sa ngayon is nasa 2 degrees. So far okay pa rin yung 2 degrees sa mga succulents ko. Carry pa rin nila yung ganong kalamig. Pero kapag bumaba na sa negative 3 degrees, kailangan ko na silang lagyan ng mga frost cloth or takluban. Yung dito para hindi sila magkaroon ng frostbite. At kailangan isara na. So ito is lagi lang tong bukas. Ayan, nakabukas lang to. Hinahayaan ko lang bukas. Pati yung yung pintuan dyan, pa rin. Hindi pa rin siya plastic. Tinanggal ko yung plastic kasi nga mainit. So, pinalitan ko na lang ng net. Ayan, para hindi pumasok yung mga, yung may malaking langaw. Ayan, pumapasok kasi dito. So, nilagyan ko muna ng net. So, ayun. So, sa ngayon ganito muna. Ayan, hayaan ko muna silang mag-enjoy sa malamig na autumn. Ayan, so ito yung mga bagong naripat ko. Ayan. So, last week, ito ginawa ko to last week. Medyo tinamad na akong ilagay sila sa tig-isang pot. So, ang ginawa ko, ayan, nilagay ko na lang sila dito sa tray. Pinag-isa ko na lang sila sa tray, mas mabilis. Ayan, para i-harvest ko na lang sila kung gusto kong, ilagay sa arrangement. Ayan, harvest na lang. Tapos meron ditong walang ugat. Ito walang ugat. Kinatings ko. Ayan, wala tong ugat. So ayan So nakapatong lang. Itong nandito sa gilid, nakapatong lang to. So mga unti-unti nang pumupula yung dahon niya sa dulo. Tapos, yung mga yung mga peach boy, ang ganda ng dahon, diba? Ang ganda ng tip. Itong maganda na yung kulay niya. So, ito nga pala, pinaghiwalay ko. Pinropagate ko para mayroong kasi yung pinropagate ko na na baby is nasira nung summertime. Nasira yung dalawang pinropagate ko na ganito, variegated na mibina. So, ito, pinaghiwalay ko yung malaking mibina ko para meron akong extra. Yan. So, yun lang guys. Wala nang init. Ayan. Ang bilis mawala ng init ngayon. So, thank you so much for watching and please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel at i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye-bye!